Good morning po sa ating lahat. Ako po ang ako po ang hindi na nga ako po ang natasan na mag-share po ng salita ng Diyos sa umagang ito. Yan. Konektado yung i-share ko dun sa sinabi ni Sister Miona patungkol sa tubig. Okay. Yan. Sinong hindi kailangan ng tubig? Lahat po tayo, lalo na ngayon na magsa-summer. Tama po ba? Mahal na araw. Amen po ba? Okay. Importante po ang napakalaga po ng tubig. Dito ba si Ma'am Rain? Sabi niya, 70% ng katawan natin ay tubig. Amen po ba? Okay, mangungusap po ako. I would like to encourage you sa pamamagitan ng salitang ito na pinamagatan kong streams of living water within you. Nasaan yung streams? Powerful rivers, sabi niya. Pero gustong-gusto ko, ginamit ko po yung nakailang revise po ako sa title at pinakagusto ko po yung stream. Ano ba yung stream? Yung batis na patuloy na dumadaloy at umaagos. Amen po ba? Yan, streams of living water within you. Alam nyo ba na bawat isa po sa atin ay meron pong streams of living water? Nagsimula kailan? Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Una, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Pangalawa, we are sealed by the Holy Spirit. So the Holy Spirit dwells in us. Okay, yung title na ito ay kinuha ko po siya sa main text po na John chapter 7 verse 38. Nang sabi po niya dyan, whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within. Ano po yun? Tagtuyot sa labas, pero ang isang tao, ang isang Kristiyano na totoong na kay Kristo ay kailanman hindi matutuyuan. Amen po ba? Lahat po ba tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo? Amen po ba? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Napag-aralan yung mga nakaraan, di ko alam kung bakit ito yung napulot ko. Na to live victoriously, we need the Holy Spirit. Amen po ba? Yan. Sa next po, sabi niya dyan, water is essential for life. Napaka-importante po ng tubig. Walang sino man. Tingnan nyo, di pa nakakarating ang summer. Nararamdaman na sa baybay. Nahihirapan na po tayo sa tubig. Amen po ba? Pero mabuti na lang, may kaparaanan po ang Panginoon. Okay lang na walang tubig sa bahay. Ang importante, hindi po tayo nawawalan ng tubig ng buhay. Amen po ba? Ano ang ginagawa ng tubig? Sabi niya dyan, it sustains. Nagbibigay po ito ng buhay. Ito po ang umaangkla, humahawak sa iyo at sa akin. At ang tubig ay, kapag mainit na mainit, anong ginagawa mo? Siyempre, maliligo ka. At kapag naligo ka, anong mangyayari? Marirefresh ka. Yung masalimot na pakiramdam mo ay mapapalitan ng ginhawa.
sapa na ginagawa ng tubig, it cleanses. Lumilinis po, nililinisan ang ating mga katawan. Amen po ba? Sabi niya dyan, Jesus speaks about the living water that flows from within those who believe in Him. Imagine niyo, yung living water ay nasa iyo at nasa akin. Amen po ba? Ano yon? It is the Holy Spirit. It is God Himself. Nawalan ka na lahat-lahat ng mga bagay, pero kailanman hindi mawawalan. Lagi itong nariyan. Not unless, inayaan mo, not unless, apabarong mo. Amen po ba? Pero, pwede po tayong magpahugas, pwede po tayong magpa-refresh sa living water na ito. Naalala nyo yung Samaritan woman? Nung sinabi ni Jesus, nung umiigib siya ng tubig sa balon, hindi yung tubig na balon ang tinutukoy ni Jesus Christ. Ang tinutukoy niya ay yung tunay at totoo na living water. And that is no other than the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba na 27 round the clock available po ang living water na ito. Ang stream na living water na ito para sa atin. Amen po ba? This river represents the Holy Spirit, which gives us power, renewal, and transformation. Yan, nagbibigay po ng kalakasan kapag nangihina ka na. Naalala ko, no, di kami nakapag-pray ni Pastor ng Monday. Tuesday ata ako pumunta. Tuesday or Wednesday ako pumunta. Tapos, sabi ko, Lord, pagod na po ako, Lord. Pagod yung isip mo, yung katawan mo, yung utak mo, yung puso mo. Pagod dahil sa trabaho, responsibilities na dala-dala at bit-bit po natin. Pero alam niyo po ba, kahit ganon pa man, pumunta po ako ng church at nanalangin, umiyak sa Diyos. Lord, sabi ko, Lord, pawiin mo yung kapaguran ng isip ko, ng puso ko, ng katawan ko. At tunay nga, totoo ang Panginoon sa sino mang nananalangin, nagdi-desire at lumalapit. Palalakasin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ayun, pinalakas ako ng Panginoon. Umuwi ako pagkatapos ng prayer. Ang sabi ng utak ko, matutulog na ako. Pero inabot po ako ng 12 o'clock na gumagawa sa laptop ko. Pero kung hindi ako siguro pumunta ng church, maaga na akong natulog. Yan, lagi po tayong pumunta sa Panginoon. Available po ang banal na Espiritu. Available po yung tubig. Pwede po tayong kumuha anytime. Amen po ba? Yan, sa next slide po, sabi niya dyan, the source of the river. Sino nga ba ang source ng river na ito, ng powerful river na ito, ng streams of the living water na ito? It's no other than the Lord Jesus Christ. Sabi niya sa John chapter 4 verse 14, whoever drinks the water I give them will never thirst. Napagod na ako, pero pumunta ako sa trono, sa presensya ng Panginoon. At ano ang nasumpungan ko? Kagalingan, kalakasan. I am motivated, I am encouraged, I am lifted up, I am invigorated to go on again. Pumunta po tayo lagi sa Panginoon because Jesus is the source of the living water. When we believe in Him, we receive eternal life and spiritual refreshment. Una, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, kasama ang Holy Spirit as a sealed po natin yon. Amen po ba? Amen po ba? At any time
na napapagod. Nung una sabi ko parang pahinga yata ang katapat nito. O kaya ay mag-unwind, o kaya ay maglakwatsa, o kaya ay pumasyal. Pero hindi. Kahit hindi ka matulog, if you want to be refreshed, pumunta lamang po tayo sa presensya ng Diyos at mararanasan natin ang refreshment. Amen po ba? Sabi niya sa Psalms 36 verses 8 and 9, with you is the fountain of life. Just as a river never stops flowing, God's grace and power are always available. Sabi din po niya dyan, the flow of the river, it is the Holy Spirit in us. Sabi niya sa Ezekiel chapter 47 verses 1 to 9, the vision of a river flowing from the temple brings life wherever it goes. Kaya ang Kristiyano na tinanggap si Kristo, nasa Kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya kahit saan ka man pumunta, ano man ang gawin mo, magliliwanag at magliliwanag ka kung hayaan mo. Naalala ko, sabi ko, madalas po to, nanananasan niyo po ba? Una akong bibili, tindera kahit saan, walang bumibili sa kanya. Nung una akong bumili, pumipili pa lang ako. Mamaya't maya, marami na ang nasa likod at tabi ko. Ang nangyari, nautitag, yan nila ako anda. Amen po ba? Meron po ba kayong pinasukan na kainan? Noong pumasok ka, walang tao. Maya't maya, nagsidatingan ang mga tao. Yun, bakit? Dala-dala natin ang liwanag, dalang-dala natin ang presensya ng banal na Espiritu. Amen po ba? Di po ba kayo magtataka, sabi niya, bakit kaya gustong-gusto tayo ng mga tao? Kasi nakikita nila ang liwanag, nakikita nila ang pagpapala, ang pabor, ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa iyo at sa akin noong time na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? The Holy Spirit flows within us to bring life, healing, and power. Gusto ko po mag-testify patungkol po dito. Hindi ko po siya tinestify dahil sabi ko, meron pa akong gagawin. Naalala niyo yung sunod-sunod na nagkasakit ako. For the month of January, napacheck up po ako. It so happened na itong doktorang ito, nakita po niya yung leg ko. Marami po ang nagsasabi sa tuwing makikita nila ang leg ko, malaki. Baka meron kang ganito, ganito, ganito. So in short, nagpa-check up ka na ba? Wala na po. Inansel ko na po. Pinag-pray ko na po. Paano mo nasabi? Paano mo nalaman? Sabi niya. Sa prayer po, hindi ka naman nagpa-check up. Sabi ng doktor. Alam niyo ba, nung sinabi kong dinideklara ko po at kinansel ko na po. Tapos tinanong niya yung history. E di sinabi ko, prostate cancer si daddy. Meron akong kapatid na namatay sa cancer na hindi na alam kung blood cancer or bone cancer. Sa family side ng mother ko. At ang mami ko, thyroid po. 4 times operated. Tapos, naging cancerous at hindi na po gumaling ang mother ko. Thyroid nasa labas pero paulit-ulit na bumalik. Meron akong mga pinsan, 2 pinsan. Magkakapatid ang tatay nila at mother ko. Sabi ba naman nung nakita kaming magkakapatid, itong 2 pinsan kong ito, sa mother side, meron po silang goiter. Sabi nila, bakit ba naman sa lahat ng ipapamana ng mami mo, ito pa? At bakit sa amin at hindi sa inyo? Kasi kami yung anak. Yan nyo, grabe. Kaya nung deliverance and healing, dumaan po ako doon. Pinag-pray ko po, kinansel ko po. Lord, sabi ko, nung namatay ang kapatid kong lalaki sa cancer,
dahil natunghayan ko yung journey niya mula sa pagpapacheck up, pagpapalipat ng Philippine Heart Center to Philippine General Hospital hanggang sa give up na po siya. At sa MRI, nakita po na kalat na sa buong katawan niya. Nakita ko po yung paghihirap po ng isang tao na namatay sa cancer. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, last na ang kapatid ko na ito. Hindi na dadaloy sa susunod na pamilya ko, sa susunod na generation ko. Pinanalangin ko yon at hiniling ko sa Panginoon. Ganito di ba kapag nagsasabi ka sa doktor ng paniniwala pananampalataya mo, pinagalitan niya ako. Sabi niya, di ko alam kung anong utak meron ka. Teacher ka pa man din. Teacher ka pa naman. Sabi niya. Naintindihan ko siya. Alam niyo bang hindi ako nag-alit sa kanya. Basta sinabi ko, kinancel ko na po ito sa lifeline ko, sa family ko, sa generation ko, sabi niya. Naintindihan ko siya kasi itong doctor na ito sa San Carlos, namatay ang nanay niya sa cancer. Kaya sa halip na magalit ako, nagsorry na lang po ako sa kanya. Naintindihan ko yung pag-doctor sila, inaalam nila lahat ng history. Yun, para malaman ko na rin kasi nakailang doctor na, ewan ko ba malalaki ang lieg namin na magkakapatid. Pero wala po. Kasi merong signs and symptoms kapag may thyroid problem ka or goiter. Amen po ba? Pero so far, nung tinignan ko naman, wala po yon sa akin. Ngayon, nagpa-ultrasound ako na find out na may nodules. Hindi pa po ako nakakabalik. Di pa po ako nakakapagpa-check up dahil ipinagpe-pray ko. Sabi ko, Lord, pagagalingin ako ng Panginoon. Di nagpa-ultrasound ako at binalik ko sa kanya on that day din. Tapos nakita niya. Alam niyo ba, yung nagagalit siya, sumisigaw talaga. Talagang ganyan si doktora, sabi niya. Sumisigaw talaga siya na nagagalit. Di ko alam kung bakit gano'n na lang yung reaction niya. As in, galit na galit talaga siya. Nung ipinakita ko sa kanya na find out niya, bumaba yung tono niya, sabi niya, di mula dito dahil alam mo na, pwede ka na mag-pray. Sabi ko, mahirap pala kapag sinasabi mo sa isang doktor yung paniniwala, yung pananampalataya mo. At any rate, hindi pa rin ako natinag. Kumakapit pa rin ako sa Panginoon at nananampalataya. Pagagalingin ako ng Panginoon. Sabi niya, the Holy Spirit flows within us to bring life. Bring life, Lord. And then healing. For by your stripes, for by your wounds, I am healed. I will look at the cross kung saan nagmula nang gagaling ang kagalingan ko. And I'm going to declare it every day hanggat buhay ako that I am healed. Amen po ba? May kapangyarihan sa Panginoon, sa pangalan niya at sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. The deeper we go in God's presence, the stronger the river flows. Kapag nagpasakop po tayo, kapag inayaan natin ang banal na Espiritu sa buhay natin, yung alam mo yon, let go and let God, let the presence of God, let the Holy Spirit saturate every part of you. Kasi kung minsan kapag nananalangin tayo, ay katabi ko si ganito, ay baka naiingayan siya sa akin. Ako yung tipo ng tao, hindi ko po inaalintana kung ano yung nasa paligid ko. What concerns me is the Lord. Ano ang sasabihin na Lord? I could cry my heart out. I could speak. I could complain unto the Lord. I could ask God of anything as long as nariyan ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, take time, grab the opportunity na
hanapin ang Panginoon dahil darating yung time, hindi na po natin masusumpungan ang Panginoon while we are still alive, while we are still young. Amen po ba? At habang malakas pa po tayo. Amen po ba? Sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Sana nananahan ang banal na Espiritu sa atin po. Kung nasa akin, Kristiyano ako at tinanggap ko ang Panginoon, nasa sa akin ang banal na Espiritu. At kapag nasa sa akin, meron akong kapangyarihan. Kapangyarihan, power to overcome anything. Kapangyarihan, ma-overcome ang business. Kapangyarihan, ma-overcome ang kapaguran ng isip, ng puso, ng katawan. Napapagod din ba ang bulsa? Hindi napapagod, nabubutas. The Holy Spirit is not just for us, but for others. Yan. Hindi lang daw po para sa atin. Yon, kapag dala-dala po natin ang presensya ng Diyos, nadadamay po ang mga tao na nasa paligid natin. Saan man tayo pumunta, ano ang bitbit, ano ang dala-dala natin? It's the presence of God. Pero most of the time, nane-neglect po natin, taken for granted, nahihiya po tayo. We have power when we have the Holy Spirit. It is not for us only, for others. It flows through us. The river empowers us to serve, witness, and live victoriously. It will enable us. Yung iisipin mo na may langit, yung iisipin mo na darating ang Panginoon para sa iyo at para sa akin, it keeps me going. Diba? May buhay na walang hanggan. Tutuparin at tatapusin lahat ng Diyos, lahat ng inumpisahan at ginawa niya sa buhay ko, sa pamilya ko, sa ministry ko. Amen po ba? And all will give glory to His name. Yung palamang malaman mo na anak ka ng Diyos, magkakaroon ka na ulit ng panibagong pag-asa. Matutulog ka, magpapahinga ka pagising mo, pinalakas ka ulit ng Panginoon para ma-overcome mo lahat-lahat ng ginagawa natin. Amen po ba? Ang importante, ang mahalaga, hindi po tayo tumitigil at nananatili po tayo nakakapit sa Diyos, nagtitiwala, nananahan sa presensya ng Diyos. The river empowers us to serve, witness, and live victoriously. Ito na rin po yung shinare. Shinare po ni Pastor at shinare na rin po ni Pastora Cheryl. Sa next po, the impact of the river. Meron pong impact ang river. Ano po yung dala niyang impact? Transformation and revival. Sabi niya sa Isaiah chapter 44 verse 3, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. The Holy Spirit revives what is dry and lifeless. Kapag dry na, tagtuyot na, ang buhay mo, ang paglilingkod mo, ang pagsamba mo, ang pagsaserve mo sa ministry. Tumapit po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Lord, bigyan mo ng buhay. Gaya ng inawit ng mga dry bones. God can give life to the dry bones. Lahat po tayo dumadaan sa tigang, sa tagtuyot. Meron po tayong wilderness. Pero ang importante, hindi po tayo nag-give up. Hindi po tayo tumitigil. Amen po ba? If you feel weak, broken, or distant, let the river of God refresh you. Sabi niya sa Matthew chapter 11 verses 20, 28, 29 to 30, come unto me, all you that are weary and heavy laden, and I will give you rest.
Take my yoke, for it is easy, and my burden, for it is light. Sabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Lord, i-trade mo, ipalit mo yung business mo, yung kapaguran mo, yung wala ka ng pahinga, yung pagod na isip mo, na utak mo, na katawan mo. Lord, I'm trading it for your power. Sabi niya sa Revelation chapter 22 verses 1 to 2, the river of life flows from the throne of God. This river leads to eternal life, a promise for every believer. Baka hindi mo pa alam ang promise na ito. Take it, kunin po natin ang promise na ito ng Panginoon. Amen po ba? God is reminding us na isa to sa promise ng Panginoon. We are called to spread this living water to the world around us. Gusto ko pong i-represent, magtatapos po ako sa kwentong ito. Kunento na po nila Bishop nung pumunta po sila sa Israel about Mount Hermon. Ang Mount Hermon, it is a mountain range po siya. Kapag malamig, punong-puno po ito ng snow. Natabunan ng mountain range na ito. Mount Hermon. Alam niyo po ba, ang Mount Hermon na ito, kasama ang Jordan River, kasama ang Sea of Galilee, kasama ang Dead Sea. Napaka-importante geographically and biblically ang apat na ito sa Israel. May mga symbolism po ito in terms of water. Mula sa Mount Hermon, tinatawag itong the source. It could represent the Holy Spirit. And the source, the Mount Hermon, ikaw at ako ito. Na dapat ang buhay natin ay nagfo-flow sa iba't iba, believers and unbelievers, sa kahit na sino na nakasasalamuha po natin. Kapag snow po, malamig po, punong-puno ang Mount Hermon ng snow. At kapag wala na po ang taglamig, syempre ano pong mangyayari? Malulusaw, matutunaw po ito. At kapag natunaw po ito, syempre bukod dun sa snow na nagme-melt, may mga underground water. Kasi nga mountain range, coming from the mountain, mataas po ito, bumababa. Saan bumababa ang tubig nito? Bumababa siya sa Jordan River. Na ang Jordan River, it is the lifeline of water. Doon po siya. Di ba bawat ilog, meron po siyang pinanggagalingan. Amen po ba? Tama rin po ba ako? Wala po sa mga science major. Merong riverbed. Tama po ba? That holds the water. Kagaya rin ng Holy Spirit kapag ang isang Kristiyano nasa kamay ng Diyos. And pinangahawakan, hawak-hawak po tayo ng Panginoon. And no one can pluck us out of the hand of God. Not unless you're going to stop. Not unless you're going to go away from the Lord, from the presence of the Lord. Amen po ba? So the God who is in control sa buhay mo at sa akin, it is the Lord. Just like ng mga river, ng mga ocean, merong nag-hold sa kanila. Merong lupa sa ilalim nila. Amen po ba? Balik po tayo sa Jordan River. From Mount Hermon down umaagos sa Jordan River.
at tinawag itong lifeline of water. Alam niyo po ba na ang Jordan River ay significant biblically para sa mga Israelites? Bakit dito sa Jordan River sila nag-cross papunta sa Promised Land? Amen po ba? At dito rin sa Jordan River na ito, na kung saan gumawa ng maraming himala si Elijah at si Elisha. And Jesus was also baptized in the Jordan River by John the Baptist. Kung kaya't napaka-significant po ng Jordan River na ito. From the Jordan River, yung sinabi ko kanina, from Mount Hermon to the Jordan River and then down to the Sea of Galilee. Southward, nagsusupply yung tubig na nanggagaling sa Jordan River, nagsusupply siya sa Sea of Galilee. Which is the Sea of Galilee, it is a symbol of life and abundance. Dito po, marami pong nangyari din dito sa Sea of Galilee. Marami pong mga tanim, nung pinuntahan nila, kinuwento nila ang Sea of Galilee, marami pong mga isda na namumuhay doon sa Sea of Galilee at marami ring mga nakapalibot. Kaya ninyo, yung tubig na nagmula sa Mount Hermon na nagbibigay ng tubig down to the Jordan River at papunta rin sa Sea of Galilee. Alam niyo po ba na may mga significant histories na nangyari din sa Sea of Galilee? It is where Jesus walked on the water. It is also at the Sea of Galilee where He calmed the storm. And it is also sa Sea of Galilee wherein nag-provide siya, nagpakain siya ng 5,000 men. Kung kaya't ganun na lang yung akmang-akma yung pangalan niya, a symbol of life and abundance. Alam niyo po ba na ang Sea of Galilee, meron siyang inlet, meron din siyang outlet. Ang inlet niya ay yung tubig niya nanggagaling ng Jordan River. At pumupunta siya southward, papunta, alam niyo kung saan? Papunta sa Dead Sea. Alam niyo po ba ang Sea of Galilee, humahalin tulad ito sa buhay nating mga Kristiyano. While we are being filled by the Holy Spirit, at tayo yung mga Kristiyano na hindi lamang po tumatanggap, nagbibigay din po tayo, nagiging pagpapala po dapat yung buhay natin para nang sa ganon, hindi tayo matulad sa Dead Sea. Ang Dead Sea, wala na po siyang outlet. Pero, imagine nyo nanggagaling sa Sea of Galilee yung tubig niya. Wala na po itong nilalabasan. Kaya kapag ang Dead Sea na, it is a symbol of stagnation. Kaya kapag pinagpapala po tayo ng Panginoon, huwag po nating kalimutan. Kaya tayo pinagpapala ay nang sa ganon, maging pagpapala din yung buhay po natin sa kapatiran, sa pamilya natin, sa workplaces natin, sa mga katrabaho natin. Hindi po magtatapos dito sa loob ng church. Hayaan natin na dumaloy ang banal na Espiritu sa atin at maambunan, mabless. Kung hindi lang ambon, pwedeng bagyo. Alam mo yun, yung gustong-gusto kanilang makasama, gustong-gusto nila na ikaw. Si kay, tuy tawag to dyan, may numangaliw ka? Unaan ka mangaliw? Panigo. Nanunutan kung may managlakoy prutas. Wala na nga mga solusyong puputag. Gabagabay ito ka mamanigo, tanong siya kuno yung manigo, naubos yung paninda niya. Sabi ko, it's not me, it's the presence of the Holy Spirit. Amen po ba?
Kaya sa tuwing nakikita niya ako, hinahunting na lang niya ako palagi. Kapag meron siyang mahirap ibentang prutas, mamanigo kay Pajay. Ano nang gagawin ko? Ako lang ang kakain ng prutas. Sabi ko sa kasi kung minsan ayaw nung dalawa kong kasama. Nandito po kayo. Okay po. Yan, kaya tinawag na Dead Sea dahil wala na po siyang outlet. Nananatili na lang yung mga minerals doon. Kaya ano ang nangyayari? Kakaroon ng evaporation. Kaya nga, Dead Sea. Dahil maalat siya, nakwento ng daddy ko, kapag pumunta ka daw doon dahil sa sobrang alat, lulutang ka. Sinabi ng daddy ko ito, lulutang ka daw. Hindi sa sinabi nila yung walang nabubuhay na isda, pero may mga isda na yung, syempre, nagtatribe sa mga maalat na lugar. Amen po ba? Yan, balik po ako doon sa next ko. In conclusion, let the river flow. Believe in Jesus. He is the source of the living water. Huwag po nating kalimutan, kapag pagod na po kayo, pagod na lahat sa buhay niyo, ang puso niyo, ang isip niyo, ang katawan niyo, ang bulsa niyo, let us go unto the Lord. We can always go anytime to the Lord. Amen po ba? Walang lugar na mapupuntahan po tayo na kung saan hindi po tayo, kung saan marerefresh po tayo at mabibigyan ng kapangyarihan. Ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Gusto po yung share sa inyo. Tama yung sabi ni Pastor Cheryl, nasa mentoring na ako pagdating sa anak ko. Yung hindi ka na hanggat maaari pipigilan mo ng mamalo. Mentoring. Yan, nag-uusap kami tuwing nagli-lead po siya. Ito, hindi to yung una niya na nag-lead ng worship. Sabi niya, Mama, hindi ko maintindihan. Basta ang init-init ko kanina, hindi ko alam. Sabi ko, it is the work and it is the power of the Holy Spirit. Kung hahayaan po natin na i-maneuver, i-lead, i-guide, pangunahan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, mga himala ang gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, maging sa church na ito. Amen po ba? Let the river flow. Let the stream of the living water flow. Be filled with the Holy Spirit. Let His power flow through you. Amen po ba? Naalala niyo yung mga Bible, presence lang nila, nagsisitakbuhan ng mga evil spirit. Ba, pinag-pray lang niya, nilehans lang niya, gumaling na kagad. Ganon din po ang pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin if we're going to allow the Holy Spirit. Be intentional, Sister Ira, in leading the young people. Makikita mo, if you are intentional in leading the young people, makikita mo ang mga bagay na hindi mo sinukat akalain na gagawin ng Panginoon through your life. Amen po ba? Amen po ba? Share the water, be a vessel of revival and blessing to others. Amen po ba? Sino ang gagamitin ng Diyos para sa renovation ng church natin? Ikaw at ako, tayo. Wag po tayong maghanap ng mga tao sa labas. Umpisa, magsimula sa iyo at sa akin. Bawat bata, bawat matanda, magambag at magbigay para sa renovation ng church na ito. Naniniwala ako, marami pang bagay ang bubuksan ng Diyos na mga himala at gagawin niya para sa church na ito. Ang dami ng prophecy, sabi ko sa prayer ko, Lord, alalahanin mo yung mga prophecies, yung mga vision na ipinakita mo sa mga man and woman of God sa church na ito. I'm waiting, Lord, for you to fulfill it. Alam niyo po ba, nung mga marami nang naririnig, siguro yung mga iba narinig niyo na rin, kada unlara dya, makakaasul ira. Amen po ba?
Umiigib sila through the presence of the Holy Spirit. Umiigib sila in the spirit realm. They are encouraged. They are lifted up. They are invigorated. They are motivated. Sa tuwing nakakapunta po sila sa church na ito, dinideklara ko yung Psalms 133 verse 3. That he who refreshes others will be refreshed. Lord, i-refresh mo ang church na ito. Panumbalikin mo kung paano ton mga asulira, and they are being strengthened sa bawat pagdalo, sa bawat pagpunta nila. Kahit sino ba, one people or anybody else, naririnig nyo, sinasabi nila, iba ang move ng Holy Spirit sa lugar na ito. Lord, sabi ko, I'm waiting for the time where you're going to refresh us. Di lamang isa. Lahat, Panginoon, wala po kayong lalagpasan sa church na ito. Amen po ba? And when we say refreshment, body, soul, and spirit, even our resources, it will be refreshed, it will be invigorated by the Lord, because the God that we're serving is the El Shaddai, the all-sufficient one. Amen po ba? And He is also the God of more than enough. Patunayan mo, Lord, that you are the God of more than enough, that we are serving, that we are believing in this church. Ito, nakikita nyo, let them see how good and how great is our Lord. Makikita namin, Panginoon, mararanasan namin, maririnig namin, matutunghayan namin, and we will be a part of what you're going to do sa buhay namin, sa church na ito, sa bawat pamilya, Lord. Hindi po yata kayo excited. Hindi po yata kayo naniniwala. Sabi nga kayo ng amen. Share the water. Believe in Jesus. Continue believing. Maniniwala ka pa rin ba kung ikaw na lang sa pamilya mo ang nakatayo? Ako, maniniwala pa rin ako. Be filled with the Holy Spirit. Let us always stop the presence of the Holy One. Share the water. Sabi niya sa Isaiah 58 verse 11, you will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Are you allowing God's river to flow through you? Surrender today and let His Spirit move powerfully in your life. Doon sa apat na body of water, sino at ano po tayo? Tayo nga ba ay Mount Hermon? That's my prayer. Tayo nga ba ay Jordan River? Continuing and believing and obeying the Lord. Tayo nga ba ay Sea of Galilee na kapag pinupuno ng Panginoon, binibiyayaan, we are sharing it to anybody else. We are encouraging. If you are encouraging one another, kapag nire-refresh mo ang kapatiran mo, that's part of giving. Naranasan nyo na ba na ikaw mismo may sakit ka, tapos i-ask ka nila mag-pray para sa may sakit? Have you tried it? And yet you did. Ginawa mo. At pinagaling siya ng Panginoon. Amen po ba? Or tayo nga ba ay Dead Sea na kung saan ang buhay na natin ay stagnant. Sana po maging excited po tayo sa tuwing pagpunta po natin ng church. Sabi ko, excited in the sense na Saturday pa lang, inihahanda mo na ano ang isusunod mo, ano ang dadalhin mo. Alam niyo po ba, we are so blessed. Di nyo po nakikita, ako nakikita ko, natutungayan ko, nararanasan ko. We are so blessed. Nabibless po ako through the life ng mga nagsa-Sunday school. Grabe, matitindi po yung mga Sunday school teachers po ninyo. God can talk and can speak sa any part ng worship
service. Nangungusap ang Panginoon maging sa Sunday school pa lang. Huwag niyong sabihin, tinatamaan ako kapag alam mong para sa'yo. Tanggapin mo and grow. Hindi porket matanda na ako, hindi na ako mag-aaral. We are so blessed. Alam niyo po ba? Kaya sabi ko kay Sister Mylene, Sunday pa lang ng hapon, ibigay ng schedule. Alam niyo ba, isang linggo dapat ang preparation. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Dala-dala ko sa panaginip ko yung ipipreach ko po sa inyo. Lord, kung hindi mo ako sasamahan, hindi ko kaya, sabi ko. May mga times na lumulubog ang boses ko. Di ko alam kung kaka-aircon ko, kakainom ko na malamig. Kasi sa init. Pero sabi ko, hindi. Dahil dun sa may mga nodules, hindi! Sabi ko, hindi ako papayag. Anak ako ng Diyos. Pinagaling ako ng Diyos. Mag-glorify ang Panginoon sa buhay ko. Amen po ba? Magpatuloy po tayo, magpalakasan sa Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Kapag nangihina na po tayo, magpalakas po tayo. Ano yun yung sis? Comfort yourself technique. Comfort yourself in the Lord. Aba, sa panahong ito, ang dami-daming tips. Ganito, ganyan, do's and don'ts. Pero wala po yung binatbat sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ko sa inyo, makakapoy ako ka ba sa Pikasi? Kaya ari ka ng Pikasi, kapang Pikasi, mamasikalak. Nabot ko alas 12, yan ang gawa. Amen po ba? Ang source ng strength po natin ay nanggagaling po sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. To God be the glory. God is good. Amen. At dyan po ako magtatapos. Hinihiling ko po na tapo yung pong lahat ay tumayo at pumikit. And let us all pray together. Glory, hallelujah. I'm challenging you. Challenge ko kayo, aking mga kapatiran. While it is still daytime, while we are still here, habang nararanasan pa po natin ang kapangyarihan ng Diyos, habang nariyan pa po ang Panginoon, yumayakap, nagko-comfort sa bawat isa sa atin. Sana maging kagaya tayo ng Mount Hermon, sustaining, refreshing, nagfo-flow sa Jordan River. Glory. Maging kagaya ng Sea of Galilee. Habang pinupunan ng Panginoon, binibigyan, binibiyayaan, pinagpapala. Nagbibigay din tayo ng buhay, ng pag-asa, nag-i-encourage, lifting one another and praying for one another. But we could only do that if we are soaked in the presence of the Lord, if we would bask in the presence of the Lord. Wala po tayong kakayanan without the Holy Spirit. Oh, Rabashanda. Lord, Panginoon, alalahanin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, bawat pamilya, ang lugar na ito, ang church na ito, Lord God. You have done so many things. Marami na po kayong ginawa sa church na ito, sa buhay namin, O Lord God. Lumago na po kami, Panginoon, tumanda na't lahat-lahat sa church na ito. Nakita namin ang provision mo, ang providence mo. Nakita namin ang mga pagpapala, biyaya at awat, habag mo, Panginoon, na kailanman ay hindi kumukupas, O Lord God. Oh, individually, O Lord God, we have seen, we have heard, we have witnessed, O Lord God, ang mga kaima-imalang mga bagay, O Lord God, na ginawa mo sa amin, O Lord God, personally sa aming pamilya, through this church, O Lord God. Oh, glory.
Kaya po kami lumalago, Panginoon, nananatili. It's because of your presence, O Lord God. Hallelujah. We welcome, O Lord God. Hallelujah. The Holy Spirit. We acknowledge the presence of the Holy Spirit in this place, O Lord God. Come on, shall we lift up our hands unto the Lord at sama-sama tayo. Let us call and let us cry out unto the Lord. Oh, kung maraming napapagpala through this church, O Lord God. Hallelujah. Refresh us once more, once again, O Lord God. So Lord, oh, give us power, O Lord God. For there are times sa buhay namin, O Lord God, because of busyness, O Lord God, we are so tired, O Lord God. Oh, Rabashanda. Because of responsibilities, Panginoon. Pagod na ang mga isip, ang mga katawan namin, ang puso namin, O Lord God. Oh, yes, O Lord God. We want you to fill us, O Lord God. Fill our cup. Fill our vessel, O Lord God, today. Fill it with your power, O Lord God. Empower us, O Lord God. Oh, rararasande. Maranasan ka namin, Panginoon, sa araw-araw, O Lord God. So Lord, hallelujah. So Lord, maranasan ka namin, O Lord God. Sa church na ito, O Lord God, buksan niyo, Panginoon, ang bintana, ang durungawan, O Lord God, ang pintuan ng kalangitan, O Lord God, and fill this place with your glory, Lord. Oh, Rashande. Glory, 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 glory. So Lord, knowing that you are for us, in us, O Lord God, hallelujah, it keeps us moving, O Lord God. It keeps us going, O Lord God. Knowing, O Lord God, that one day, O Lord God, hallelujah, you are coming for us, O Lord God. Keeps us moving, O Lord God, and going, O Lord God, in our Christian faith, in our Christian walk, O Lord. Oh, Rabashika Rabashanda. For you will sustain us, O Lord God. You will refresh us, O Lord God. You will empower us, O Lord. Glory, glory. Patuloy po kaming maniniwala, mananampalataya, tatangan sa mga, O Lord God, pangahawakan, O Lord God, ang mga pangako mo, O Lord God. And come what may, O Lord God, you will never leave us nor forsake us, O Lord God, even unto the ends of the earth, O Lord God. Oh, Rabashanda. So Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat sa umagang ito at sa araw na ito, Lord God, for enabling us, O Lord God. For you are, O Lord God, you have made us, O Lord God, more than conquerors through Christ our Lord, O Lord God. And by your strength, O Lord God, for we can do anything, O Lord God, and all things, O Lord God, hallelujah, with your strength, with your Holy Spirit, O Lord. Glory, Lord God. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, O Lord God, sa mga salita mo, O Lord God. Seal your word, O Lord God. It will reach, O Lord God, hallelujah, your throne. Lahat, Panginoon, O Lord God, ng sinampit narinig, pinag-usapan namin, O Lord God, ng mga salita mo, Panginoon, O Lord God. You have heard it, O Lord God. And I know and I believe, O Lord God, in your perfect time, O Lord God, you're going to make all things beautiful, O Lord God, sa buhay namin, personally, sa bawat pamilya namin, O Lord God, sa lugar na ito, O Lord God, sa church na ito, Panginoon. Oh, Rabashanda. Glory, glory, glory. So Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa pagsisealed, O Lord God.
hallelujah, ng mga salita mo, O Lord God. Bless this day, O Lord God. Bless mo, Panginoon, O Lord God, ang pagpapartake namin ng communion, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Tatanggapin namin, O Lord God, lahat, O Lord God, ng blessing, O Lord God, ng communion na ito, Panginoon, O Lord God. Kasama, O Lord God, ng paghahayag ng mga salita mo na narinig namin sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Bless mo, O Lord God, ang symbol, O Lord God, of your body and blood, Panginoon, O Lord God. Cleanse it, O Lord God. Hallelujah. It will give nourishment. It will give strength, O Lord God. It will give healing, O Lord God, sa mga pagod, sa mga may sakit na mga katawan namin, Panginoon, O Lord God. Oh, Rabashande. Yes, O Lord. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen.